Good day mga ka-sports natin dyan. Galleries Tower High Risers hindi nagpakabog kahapon sa Dexlide Chameleons. Marahil ay ginulat nga nila ang kupunan nila Brock Van Sickle. Kahit sabihin natin na malakas si Brock Van Sickle ay tinapatan lang ito ni Russell Valiton. Grabe itong si Valiton, ano? Napakaganda rin ng kanyang laro kahapon at plakadong-plakado nga ito. Akalain mo na nagkaroon nga siya ng 16 points. Grabe. Pero may mga tulong rin dyan ng kanyang ibang mga kako-teammates. Pero believe tayo kay Baliton. Dating binabaliwala pero ngayon naka 7 attack, 7 block and 2 aces. Binabaliwala siya noon at sinasabihan pa nga ng mga netizen na pechay tangkad lang raw ang meron at hindi naman ganoon kagalingan. Pero ngayon eto na, mukhang nag-level up na nga itong si Russell Valiton at kitang-kita naman natin na nahirapan nga ang Dexlide Chameleons kung kaya nga sa loob lamang ng 4 set ay napataob nga ito ng Galleries Tower High Risers. Syempre lahat ng bagay ay meron dahilan. Sino-sino ba mga players na nagkulang sa Dexlide Chameleons at bakit kahit meron silang Myla Pablo, Brock Van Sickle at marami pang iba pero malalakas sila natalo ng Galleries Tower? Alamin ang buong detalye pero bago lahat subscribe ka muna, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Former star player Brock Van Sickle ng Petrogas Angels na ngayon ay nasa Dexlide Chameleons ay hindi nga nakaporma. Kapansin-pansin na sa attacking department at blocking at aces ay lamang pa ang Galleries Tower High Risers. So ibig sabihin marami talagang mga players dito sa Chameleons na mga hindi nag-level up. Kahit mga veteran at malalakas na players na ang mga galing sa Petrogas Angels ay hindi nila na kayang mapataob ang Galleries Tower High Risers. Sino-sino ba ang mga nagkulang sa Dexlide Chameleons? Ating aalamin kung bakit sila natalo. Well, pagdating naman sa kanilang star player na si Brock Van Sickle, hindi siya nagkulang sapagkat trumabaho siya ng gusto. 21 big points pa rin ang naging puntos ni Brock Van Sickle. So, ibig sabihin, wala kay Brock Van Sickle ang pagkukulang. Talaga naman kasing kahit saan team mapunta itong si Brock Van Sickle, alam natin na malakas siya at ang kanyang angking kagalingan ay nariyan na talaga sa kanya. Kung kaya asahan talaga natin na magkakaroon siya ng 21 big points. Mani lang yan para kay Brock Van Sickle. Ngunit kahit malakas si Brock Van Sickle, hindi pa rin nila ito kinaya dahil wala nga siya masyadong katulong. Pero pagdating naman kay Kyra Permintilla, nagkaroon naman siya ng 16 big points. So ibig sabihin sa mga players ng Dexlide Chameleons, ito nga lang dalawang players na ito ang talagang nagkaroon ng double digits at maraming naipuntos. Brock Van Sickle at Permintilla lamang ang talagang bumuhat ng team ng Dexlide. Ang mga nagkulang na players atin nang kikilalanin. Yung mga hindi masyadong nagkapuntos, narito na sila. Atin ang unahin dito ang veteran ng middle blocker, middle attacker na si Chang Abi Maranyo. Nagkaroon lamang siya ng 5 puntos. Babad-babad sa loob ng court itong si Chang Abi. Ngunit ang 5 puntos na yan, nakakatulong na rin yan kahit papaano. Pero hindi tayo sanay dahil alam natin na si Abi Maranyo ay isa sa mga pinakamagaling natin middle blocker ng kapanahunan niya. Pero ngayon mukhang kinukulang na nga ng power itong si Chang Abi Maranyo. Nagkaroon lamang nga siya ng 5 puntos. As a team captain veteran na dapat talaga nag-effort ang gusto itong si Chang Abi at magkaroon siya ng double digits. Jovelyn Fernandez, ang opposite hitter nila ay nagkaroon lamang ng 5 puntos rin. Si Jovelyn Fernandez ay isa rin sa mga pinakapalaban na player pero hindi nga siya ganoon katangkaran. Okay naman siya pumalo kaso lang ang 5 puntos na yan ay kulang na kulang yan para maipanalo nila ang laban. Konting push pa para magkaroon nga rin siya ng double digits. Pagdating naman kay Leyan De Guzman, 4 points naman ang kanyang naiambag. Well, itong si De Guzman ay isa rin sa mga pinakamagaling rin natin na spiker. Kaso mukhang kinukulangan na rin siya ngayon ng power. Baka kasi ang mga set ay puro na lang kay Brock Van Sickle at kay Permintilla. Hindi siya masyado nabigyan. Myla Pablo mukhang off-red ang kanyang nilaro sa kasalukuyan dahil nagkaroon lamang si Myla Pablo ng 3 puntos. Nakakamiss nga yun mga puntos dati ni Myla Pablo na 20 plus point.
ngayon ay medyo sumasablay na si Myla Pablo. Pero magaling yan si Myla Pablo. Baka hindi niya lang araw ng kalaban nila ang Galleries Tower High Risers. Alam ko babawi yan si Myla Pablo sa mga susunod na laban. Ang aking kagalingan naman kay Myla Pablo ay nariyan pa rin. Kita naman natin ng first game ay nagkaroon agad siya ng double digits at player of the game pa nga itong si Myla Pablo. Baka kasi may iniinda rin siya, hindi natin alam. Ang mga players kasi ay hindi naman talaga natin alam ang kanilang sitwasyon. Pagdating naman sa middle blocker, middle attacker rin na si Critch Makaslang, naiintindihan naman natin to dahil minsan kasi ay nasa bench siya at kapag pinasok siya minsan ay medyo malala na rin ang kalamangan ng ibang kalaban. Isang puntos lang nga ang naiambag ni Critch Makaslang kung kaya syempre pinaupo rin siya ng kanilang head coach at pinalitan siya. Kahit pinalitan naman itong si Critch Makaslang, ang pumalit rin sa kanya na si Jaisel De Los Reyes ay ganun rin mga ka-sports natin dyan. Isang puntos rin ang kanyang naiambag. Well, magaling naman tong si Reyes pero baka talaga tinapatan sila ni Rosel Baliton. Brock Van Sickle lang talaga ang aasahan pagdating nga dito sa kanilang team. Rania Musa, eto, isang puntos rin ang kanyang naiambag sa team ng Next Led Chameleons. Isa rin sa mga hindi rin nag-shine. So yun na nga mga ka-sports natin dyan. Nakita naman ninyo ang mga players na mga mabababa ang ipinunto. Sila nga yung mga middle blocker, middle attacker ang mga nagkulang pagdating nga dito sa Next Led Chameleons kung kaya tinalo sila ng Galleries Tower High Risers. Baka mamaya kasi ay hindi nila pinaghandaan ang pupunan nga nila ay sa Maiso Puntillas. Kita naman natin na palaban ang Galleries Tower at mukhang aakyat rin ang kanilang standing dahil kahit papaano ang nasa laylayan noon na Galleries Tower ay palaban na sa kasalukuyan. Ang Next Led Chameleons nasa laylayan man sinda noon pero sa kasalukuyan kasi narito na yung mga nasa star player ng Petrogas Angels kung kaya alam natin na malakas ang Next Led pero hindi talaga panahon nila siguro para manalo kahapon. Kaya medyo inalat rin sila. Anong masasabi nyo sa pagkatalo ng Next Led Chameleons? Siguro sabik na sabik silang makabawi sa mga susunod na game. Cream Lane Cool Smashers, makalusot kaya ang Next Led? Abangan natin yan. Thank you so much. God bless.